Hi, ito na naman po ulit si Dusty Electrician at tayo ay magde-demo ng isang simpleng solusyon para sa mga baga additional na ilaw, ganun. Ito ay demo natin. Ang inyong customer ay nagpa-additional ng ilaw, tapos wala siyang abang na switch, pero maikukuha mo siya ng supply papunta doon sa paglalagyan mo ng ilaw. So ito ang solusyon natin doon, wireless switch. Ito yung switch nya na pwede mong itok sa wall. Yun siya kakapal pag nakano, pero ang ginagawa ko sa kanya pag ganito or pag ganito, yan, pataas siyang ganyan. So ito yung module nya. Dito mo ikukuha yung supply, diyan mo tatap yung supply nya. Tapos bali apat terminal niyan, dalawang input, dalawang output. Yung dalawang input para sa power, yung another to na input para naman sa load side. So ito ang low input power, hindi mag-abot, ayun. So sa 230 volt naka-off siya. Ang output power niyan is yan lang siya, halos 2 volt lang, halos 3 volt ang output power niya. Hindi tulad ng conventional na switch na 110 lagi ang supply na lumalabas dito sa ilaw na to kahit na naka-off yung switch. So ito, pag kainan mo yan, instant yan na para ka meron talagang physical na switch. Ano ano to, acting na parang remote, ganun. Ang bala ko nga kung ayaw ko lang kung pumababanding siya dito, kasi ano to pang control ng gate and dying function, tapos gagamitin lang sa ilaw. So ito kasi one click lang, yun lang talaga, on off lang. Tapos battery nya, hindi yan, ito ang battery nya, 3 volt na 2025 ba yun, CR 2025. Medyo may kamahalan ng presyo ito. For calculator, yun ang battery nya, 160 ang isa. Yung mura nung module tsaka nung switch binawi sa battery. So yun, meron kasi tayong ginawa na ilaw ng hagdan. So wala siyang abang talaga ng ilaw na sa plano, wala. Tapos na halos yung bahay. Naisipan na may-ari palagyan ng ilaw yung hagdan. So ayaw niya nung disensor, gusto niya switch lang. Problema, walang abang yan ng 3-way 4-way na linya. Tapos open area pa yung lagayan ng hagdan niya, wala ang kadikit na wall, poste lang ang meron. Medyo madugo ang mangyayaring wiring niya, mga chichipingin dahil dadaan from first floor, ground floor to third floor. Medyo malaki ang magiging damage kung iti 3-way pa, 3-way 4-way. So ito naging solution ko dyan. Itong wireless switch na to, simple lang, wala naman siyang ganong sa loob, isang board lang na maliit na may switch, tapos yung battery nga na yun. Sa isang module pwede hanggang 3 nito, itong switch na to. Kaya sakto siya doon sa 3 palapag na stair na makokontrol na lahat yan ng 3 switch. Mabubuhay siya ng pag-akit mo hagdan, buhayin mo. Pagdating mo second floor, off mo. Kung mula second floor akit kan third floor, mabubuhay mo. Tapos pagdating mo ng third floor, off mo. Di ba? Pwede mo siyang kontrolin. And walang power na, walang kalahating power na laman itong
linya niya. Hindi tulad ng conventional switch. So, yun. Ito. Yan. Hindi ko alam kung bakit smart switch ang nakalagay dyan. Pero, rated naman siya ng 20 ampere. 10 to 20 max load. Made in China. So, bala ko mag-tear down ng isa kung ma-probe natin na working siya ng kung capable siya talaga ng 20 ampere. Kasi naririnig ko sa loob para siyang tag dito. Contactor. Ayan yan. Tapos may nakalagay ditong Bluetooth eh. Try ko nga pag-aralan yan kung mai-connect ko sa phone ko yan ng radio frequency ang gagamitin. Okay.